Ano pa yung mga krus? Nanay. Ano naman Oo, ano yung mga krus mo sa buhay? Wala naman po. Ang sarap ng buhay, no? Pwede nang mamatay, no? Ayaw natin ang krus. Pero mga kapatid, tandaan natin, sa bawat kapighatian, ito ay palaging may kalakip na kaluwalhatian at kaginawaan. Amen? Yan ang sinasabi sa ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng Genesis, si Abraham ay pinangakuan ng Diyos. At anong pangako sa kanya ng Diyos? Na siya ay pagpapalagi ng Diyos. Pagpapala ang ibibigay sa kanya ng Diyos. Sinong ayaw ng pagpapala? Di ba gusto natin tayong lahat ay pagpapalagi ng Diyos? At kay Abraham, ano yung pagpapalang ibibigay sa kanya ng Diyos? Na siya raw ay magiging ama ng lahat ng mga bansa. Pararamihin ng Diyos ang kanyang lahi, sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dalampasigan. Pero paano mangyayari yun? Madali ba para kay Abraham yun? Hindi. Kasi una sa lahat, matanda na siya at baog yung kanyang asawa. Paano mangyayari yun? Madali ba yun? Hindi. At ano pa yung nagpadagdag ng paghihirap sa kanya? Upang makamit yung pagpapala, ano sabi sa kanya ng Panginoon sa Ebanghelyo? Iwanan mo ang iyong pamilya, iwanan mo ang iyong lupain, iwanan mo ang lahat-lahat, at pumunta ka sa lupang ibibigay ko sa iyo na kung saan doon magaganap ang pagpapalang kaloob ko sa iyo. Hindi madali yun. Diba? Iiwanan mo yung mahal mo sa buhay, yung pamilya mo, iiwanan mo yung kabuhayan mo, iiwanan mo yung lupain, na kung saan doon ka lumaki at sinilang. Hindi mo naging madali. Pero sumunod siya sa kalooban ng Diyos. At sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, ipinagkaloob nga sa kanya ng Panginoon yung pangakong pagpapala. Diba dumating sa punto na yung kanyang asawang si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ang isang lalaki. At sino yun? Si Isaac. Pero minamunod siya ng Panginoon. Sakay sa isang anak, sabi, paano matutupad yung kanyang pangako na hinamon siya ng Panginoon na ialay yung kanyang anak bilang handog sa Diyos. Isa na lang anak niya, handog niya pa. So, pero naganap ang kalooban ng Diyos dahil sa pagsunod ni Abraham. Mga kapatid, tunay na tunay, no? Nung si Abraham ay pinagpala ng Diyos. Yung pagpapala ng Diyos ay hindi lang naging sa kanyang sarili, kundi naging para sa lahat. Kasi yun ang pangako ng Diyos sa kanya. Na ikaw ay pagpapalain ko at sa pamamagitan mo, ang lahat ay tatanggap din ng pagpapala. Ganyan din po ang gusto gawin sa atin ng Diyos, mga kapatid. Gusto niya tayong pagpalain at upang tayo din ay maging daan at daluyan ng pagpapala ng ating kapwa. Pero ang kailangan ng katulad tayo ni Abraham, maging handa tayo sa pasakit bago natin makamit ang gantimpala ng pagpapala mula sa Diyos. Anong sabi sa ating kalawang pagbasa? Mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Anong sabi doon? Makibahagi kayo sa paghihirap alang-alang sa Ebanghelyo. Mga kapatid, makita sana natin ang lahat ng ating kapighatian, ang lahat ng ating paghihirap bilang pakikibahagi at pakikihati natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Sa madaling salita, makita ninyo ang paghihirap ninyo sa buhay, ang suliranin ninyo, ang mga krus ninyo sa buhay bilang pakikibahagi sa pagpapakasakit ni Kristo. Yung mga krus na dinadala ninyo sa buhay ay pakikibahagi ninyo sa pagsunod kay Kristo na nagpasandin ng kanyang krus. Yun yung nais na makita ng Diyos sa atin. Nang bawat kapighatian natin sa buhay ay pakikibahagi natin sa pagpapakasakit ni Kristo. Upang sa bandang huli, kung paano si Kristo nahirapan, namatay sa krus, katulad ni Kristo na muling nabuhay at nagtamasa ng kaluwalhatian,
tayo din na mga tao ay makatanggap ng kaluwalhatian. At kapag ganyan ang ating pananaw sa mga paghihirap at pasakit ng buhay, bilang pakikibahagi natin kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit, magbabago ang ating pagtingin sa mga krus ng ating buhay. Mas magiging mas gaan, mas kaaya-aya. Katulad ni Kristo, tinanggap niya yung krus at niyakap yung kanyang krus. Sana ganun din tayo. Kasi ang lahat ng kapighatian ay may dulot na kaluwalhatian. Yan ang sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon. Si Kristo ay nagbagong anyo sa harapan ng kanyang mga alagad sa isang mataas na bundok. Itong pagbabagong anyo ni Kristo ito ay pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay at sa sangkatauhan. Yung pagbabagong anyo ni Kristo sa harapan ng mga alagad at sa harapan ni Moises at Elias, pagpapahayag ng kaluwalhatian pagkatapos ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sapagkat yung pakikipag-usap ni Elias at ni Moises sa ating Panginoon si Kristo sa kanyang pagbabagong anyo, dito ipinahayag ni Moises at ni Elias ang kanyang nalalapit na pagpapakasakit. Ibinalita ni Moises at ni Elias na si Jesus ay malapit ng magbata ng hirap, mamatay, at muling mamuhay. At yung kanyang pagbabagong anyo ay tanda ng kaluwalhatian. Kaya nga mga kapatid, isinama ng Panginoon yung kanyang mga alagad, yung tatlong mga alagad, upang maunawaan nila yung pagdaraanan ng hirap ng ating Panginoon sa Kristo. Na sa pagkatapos ng hirap, ito ay may kaakibat na kaluwalhatian mula sa Diyos. Ito rin po ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Alam po ninyo, walang shortcut sa buhay. Bagamat tayo mahilig tayong shortcut, bagamat mahilig tayo ng instant, pero ang tunay na buhay ay walang shortcut at walang instant. Kay Kristo nga, wala eh. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano at sumusunod kay Kristo, dapat bawat bahagi ng buhay ni Kristo ay nagiging bahagi din ng buhay mo. Kasi sa Diyos, walang instant. Nung si Kristo ay pinadala, isinugo ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, pwede din isugo ang kanyang anak. No? Bilang isang magiting na Mesiyas. Pero sa paanong paraan ginawa ng Diyos na isugo ang kanyang anak, ipinaglihi muna ni Maria. Diba? Pagkatapos, ipinanganak, naging sanggol, lumaki, naging taong katulad natin. At pagkatapos, hindi naging madali para sa kanya yung kaluwalhatian para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at para tayo magamit ng buhay na walang hanggan. Dumaan muna siya sa pagpapakahirap. Pagkatapos, siya ay namatay at muling nabuhay. Kailangan munang dumaan sa kahirapan at kamatayan upang matawag na mayroong muling pagkabuhay. Paano mo sasabihin ng muling pagkabuhay kung wala namang pagkamatay? Di po ba? Kahit kay Kristo, walang instant, walang shortcut. At mga kapatid, napakasarap tamasahin ang biyaya, ang mga pagpapala kapag ang lahat ay dumaan sa pagdadalisay ng paghihirap ng buhay. Di po ba? Yung mga magulang na narito ngayon na nakapagpatapos na ng kanilang mga anak at nagtatamasa na ng kaginawaan ng buhay ng mga anak, di po ba ang sarap sa pakiramdam? Bakit? Hindi lang dahil sa kanyang tagumpay na nakamit, kundi napagtagumpayan mo rin yung hirap na iyong pinagdaanan upang siya ay mapagtapos. Hindi mo alam kung kaninong kukunin. Di ba yung araw-araw na ipapabaon mo sa anak mo? Hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pangmatrikulan na buwan-buwan. Iniisip mo kung paano mo malalampasan. Di po ba? Ang lahat ng ito ay paghihirap na ating pinagdaanan. Pero, nung nakapagtapos, ang sarap sa pakiramdam. Di po ba? Kasi dumaan sa paghihirap. Dinalisay ng paghihirap ang tagumpay.
Kaya nga mga kapatid, no? Kung ang mga biyaya na meron ka sa ngayon ay hindi nagmula sa hirap, ang daling mawala. Di po ba? Ang daling gastusin. Halimbawa na lamang, pinapadalan ka lang ng pinapadalan ng kamag-anak mo sa ibang bansa. Diba? May pera ka ngayon. Maya-maya, wala na. Bakit? Kasi hindi mo pinaghirapan. Kaya hindi mo mapakalagahan. No? Ang mga biyayang nagdaan sa pagdadali sa iyo ng hirap ay tunay at ganap na biyaya. Kaya ito ay nagiging mahalaga para sa atin. Mga kapatid ko, aral sa atin ng ating Ebanghelyo. Ano man ang paghihirap mo ngayon, katulad ni Kristo, yakapin mo ang iyong krus. Pasalin mo ang iyong krus bilang pakikibahagi mo sa pagpapakahirap ni Kristo. At sa pakikibahagi mo yan, ikaw din ay makikibahagi balang araw sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sa panalangin ito, humingi tayo ng kalakasan sa Diyos na makayanan natin yakapin at pasalin ang mga hirap at krus ng ating buhay. At idalangin natin sa Panginoon na tayo nawa ay humantong sa kalulatian ng kanyang pagpapala. Amen. Sumasampalataya ako. May mga langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ibigin, nanao sa kaluluwa ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palilito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo din tayong manalangin sa Diyos nating Ama upang may kababaang loob, upang ating paghandaan tuluyan tayong maging dalisay tulad ni Kristo. Ang ating tutugon, Panginoon, panibaguhin mo kami. Panginoon, panibaguhin mo kami. Maisabuhay nawa ng simbahan ang tapat na pagbabalik loob bilang paglalakbay tungo sa tahanan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Hangarin nawa ng mga pinuno ng ating pamayanan ang katotohanan at katarungan tungo sa malinis na pamamahala. Manalangin tayo. Sila nawang pinanghihinaan ng loob ay mapatatag ng pagbabagong anyo ni Jesus upang maipagpatuloy nila ang paglalakbay tungo sa higit na pananalig, pag-asa at pagmamahal. Manalangin tayo. Makapiling nawa ni Jesus sa kanininang walang hanggan ang mga kapatid natin pumanaw, lalong-lalo na ang kaluluwa ni na Casimirong Tabulok, Cristina Tabulok, Silverio Tabangay, Leopoldo Calderon, Valentin and Consuelo Season, Abraham and Filipina Season, Leticia Lacerna, Elisa Sardillo, Bonifacio Sardillo, Milagros Obligado, Eduardo Lodorica, Ricardo Jimenez Sr., Pablo Jimenez Sr., Pedro Jimenez, Juana Jimenez, Chadula Jimenez, Anatolia Jimenez, Victoria Palisok, Maria Estrella Arbuladora, Raul Roa, Sonia Bacaler, Cornelius Henricus Maria Bosman, Filipina Pamintuan, Arturo Pamintuan Sr., Conrado Peredo, Remedios Peredo, Gilbert Alba, Nenita Saldaliga, George Pumikpik, Kenneth Ogang, Alberto Ogang, Marcelina Ogang at Valentin Ogang. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal
espesyal na intensyon ng Golanes Family, Premise Garden, Bondok Garden, para sa biyaya ng buhay ni na Josefina Texon, Maureen Alas, at para sa mabilisang paggaling ni na Rosa Fernando, John Paul Edwards. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami upang masundan namin si Jesus hanggang sa pagkakapako niya sa krus, sapagkat sumasampalataya kami na sa kabila ng mga paghihirap ay naghihintay ang matamis na kaluwalhatian. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugan ng Diyos amang mga Panginoon. Ang gabinawa ng Panginoon, itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sangkayanan ng banal. Ama namin lumikha, ang paghahain nito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y daang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalat ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa, upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagdating-dating niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at amin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Tinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang sipang. Ang aking dugo na ibubugos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami iyong hinarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingatin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagkilig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo ng Kanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso. Kaysa ng mga apostol, si Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa kagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ng Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag ko natin ang lakas mo. Sa
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpag sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. As sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, kung isa-isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Oratio Imperata for coronavirus. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of the medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians. Saint Raphael the Archangel. Saint Roch. Saint Lorenzo Ruiz. Saint Pedro Calungsod. Please stand. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagdiliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit na sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kaligtan ng kalangitan sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli paalala lang po, wala muna tayong palakpakan pagkatapos ng banal na misa ngayong panahon ng Pareska. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Yumuko kayo at hingi ng biyaya ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kaloob na mabuti at ganap, pumalaginawa niyang dalisay at banal ang pamumuhay ninyo araw-araw, pagsapitin nawa niya ang kanyang masaganang tulong sa kanan, pagkindapati nawa niyang makintal ang kanyang katapatan at ang mabuting balita sa inyong kalooban. Pasadanahin nawa kayo sa pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.